Paano nga ba malulutas ang away sa lupa? Pamilya man o kapitbahay, alamin ang legal na proseso sa pag-aayos ng land disputes. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila. Sa channel na ito, tinutulungan namin kayong intindihin ang batas sa paraang malinaw at praktikal. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakakaraniwang tanong. Paano lulutasin ang away sa lupa? Lalo na kung ito ay laban sa kamag-anak o sa kapitbahay. Ano ang land dispute? Ang land dispute ay maaaring dulot ng double titling o dalawang tao ang may hawak ng titulo sa iisang lupa. Boundary dispute o hindi malinaw ang hangganan ng sukat ng mga lupa. Maaari ring inheritance issue o walang malinaw na pamana o paghahatian sa mga magkakapamilya. Ang illegal occupation nating tinatawag, ibig sabihin may nanghihimasok o naninirahang ibang tao na hindi may-ari ng lupa. Unclear ang ownership o walang titulo o hindi pa natatransfer ang titulo sa may-ari ng lupa. Karamihan sa mga kasong ito ay emosyonal, lalo na kung kapamilya ang iyong kaaway. Pero tandaan, ang batas ang pinakamainam na paraan ng pagresolba. Ano ang maaaring maging solusyon o paraan ng alitan sa usapang lupa? Una, maaaring magpunta sa barangay para sa barangay mediation. Ito ang unang hakbang sa halos lahat ng civil cases tulad ng boundary conflict o property ownership issue. Pero bakit nga ba mahalaga ang barangay mediation? Dahil ito po ay required bago mag-file ng kaso sa korte. Libre ito, mabilis at informal. Nilalayon din itong ayusin ang sigalot ng hindi na kailangang magdemanda. Kung walang pag-aayos sa first mediation, pwedeng ituloy sa pangkat ng tagapagsundo. Kung wala pa ring resulta, bibigyan kayo ng certificate to file action bilang patunay na sinubukan ninyo ang pag-aayos pero hindi naging maganda ang resulta. Kung hindi naman umubra sa barangay, maaaring mag-file ng civil case sa Regional Trial Court o Metropolitan Trial Court. Ito ay depende sa halaga ng lupa o nature ng dispute. Halimbawa, kung ito ay action for recovery of possession, ejectment, partition, o quieting of title. Kung ang issue ay agrarian dispute, kung may usaping magsasaka o tenancy, dumiretso sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board o ang tinatawag natin na DARAB. Kung ang issue naman ay inheritance o mana, at kung hindi hati-hati ang lupa, maaaring dumaan sa extrajudicial settlement o kung may conflict man, judicial partition. Para maiwasan ang lalong paggulo ng sitwasyon, kung may hindi pagkakaunawaan sa lupa, dapat ay huwag magpadalos-dalos sa paggamit ng lupa. Check mo muna ang titulo. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi, magpa-survey kung kinakailangan. Gumamit ng mediator o abogado kung umiinit ang usapan. Kung pamilya naman ang kaaway, subukang ayusin muna privately bago humantong sa demanda. Iwasan nating masira ang ating relasyon. Dahil ang batas ay laging may paraan para sa ikaayos ng usaping lupa. Tandaan po natin na ang lupa ay yaman, pero ang relasyon natin sa ating pamilya at katahimikan ay kayamanan din. Kaya kung may away sa lupa, huwag idaan sa init ng ulo. Idulog sa barangay, sa korte, o sa abogado ng legal at maayos. Like, subscribe at share kung may natutunan ka. Hanggang sa susunod nating legal explainers, patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.